Hello mga kabekshi! It's another day, it's another cooking vlog, and welcome to my kusina! And today is Sabado. Opo, luluto po tayo ng munggo kahit Sabado, hindi po Biyernes. Kasi nakasanayan na nating mga Pilipino o naging tradisyon nating mga Pilipino na paglulutuin ang munggo is tuwing Biyernes lang. Dahil sa bawal kumain ng karne tuwing Biyernes at pag-alala sa pagkamatay ni Jesus. Wala naman kung masama o nagsasabi na bawal magluto sa ibang araw. Okay lang po magluto kahit anong araw po yan. Kaya samahan niyo ako magluto ng masustansyang ginisang munggo. Tara! Narito ang mga pangunahing sangkap na kakailanganin natin sa ating ginisang munggo. Siyempre, una-una dyan ang bawang at sibuyas. And then kamatis. Meron din po tayong sili na berde. Meron din po tayong dahon na ampalaya. Meron din po tayong bagoong alamang para sa pampalasa ng ating lulutuing ginisang munggo. At syempre, kailangan natin ng sahog, liempo, baboy. At syempre, hindi mawawala ang ating main ingredient, ang munggo. Konti lang pala yung binili ko kasi baka hindi ko maubos, ako lang naman ang kakain. At ito ang lahat ng sangkap sa ating gigisang munggo. Siyempre, ang unang gagawin natin is hugasan natin ang munggo. Sa lalagyan. Kasi natin maigi yan. Bago natin palambutin, pakukuluan natin para lumambot. Medyo matagal pang pagpapalambot ng munggo. Sindihan ng kalan at isa lang ang hinugasang munggo. At pakukuluan hanggang sa ito ay maluto. Takpan ang kasirola para madaling kumulo at lumambot ang munggo. Just leave it for about 30 to 40 minutes. After 40 minutes is titignan natin kung okay na yung munggo. Medyo may katagalan ang pagpapalambot nito. Ayan, medyo malambot na ating pinakuloang munggo kasi medyo bumuka na siya. Luto na yung ating munggo, kaya kailangan durugin natin ang munggo para maging malapot ang kanyang sabaw. Pag nadurog na munggo is ibabalik natin sa kaserola and then kukuha ulit tayo para durugin uli. Hanggang sa madurog na lahat ang munggo. At pag nadurog na lahat is isa-set aside natin ang kaserola para mag-start na tayong mag-gisa. Maglalagay nga pala tayo ng tubig sa kalan at ilalagay natin ang hinira nating baboy. Then lalagyan po natin ng konting asin ang ating pakukuluang baboy. Then haluin, takpan para madaling kumulo and leave it for about 10 to 15 minutes. After 15 minutes is i-check natin kung okay na yung pinakukuluan nating baboy. Medyo may tubig pa yung pinakukuluan nating baboy, kaya hintayin natin kumunti yung tubig. And then pag kumunti na yan is magpuproduce po ng sarili niyang mantika yung baboy. At huwag na natin siyang takpan. Hayaan natin siyang kumulo ng ganyan. The more na tatakpan mo is the more na magtutubig ang baboy. Ayan, wala na siyang tubig. Yes! Pinipirito po natin sa sarili niya mantika yung baboy. Ayan, medyo tatakpan natin siya kasi tumatalamsik, nakakatakot. Kaya yan ang panangga natin sa ating pinipiritong baboy. Tutustahin po natin ang pagpirito sa ating baboy. Medyo okay na at tostado na yung ating baboy. Kaya itatabi natin siya sa gilid ng kawali. At dito na tayo magigisa. Siyempre, ang unang gagawin natin is maglalagay tayo ng bawang. And then, lulutuin natin yan hanggang sa maging golden brown. Then, isusunod natin ang sibuyas. Lulutuin din natin yan hanggang maging translucent ang kulay ng sibuyas. Then, after ng sibuyas is kamatis. Palalambutin muna natin ang kamatis bago natin durugin. Then, pag malambot na yan, pwede na natin durugin. At pag durog ng kamatis is pwede na tayong maglagay ng bagoong para pampalasan ng ating ginigisa. And then, pwede na nating halo yung baboy sa ating ginigisa. And then, pag okay na yan is pwede na nating ilagay ang ating pinakuluang munggo. Then, haluin hanggang sa pinakailalim. Hatayang kumulo ng kaunti. At pag kumukulo na yan is lalagay po natin yung dahon ng ampalaya. And then, pag nailagay na lahat is huwag muna nating haluin at hayaan natin kumulo. And then, isunod na natin ang siling berde o siling pangsigang.
Lagay na po natin sa ating pinakukuluan. At yung isang piraso ng sili ay hinati ko sa gitna para magkaroon ng konting anghang ang ating munggo. Then, takpan uli para madaling kumulo and leave it for about 10 to 15 minutes. After ng 10 to 15 minutes is i-check natin kung okay na kumukulo na. Ayan, kumukulo na siya. At pwede na nating haluin ang dahon ng ampalaya. Kaya pala hindi muna natin hinalo ang dahon ng ampalaya para hindi lumabas ang pait nito. Then, titikman natin kung okay na yung lasa. Okay na at hintayin natin lumapot ang sabaw ng ating munggo. Ayan, medyo malapot na at okay na ang ating ginisang munggo at ready for plating. Ayan, magpi-plating na po tayo. Isasali na po natin sa lalagyan yung ating munggo. Ayan, sinasali na natin. O, di ba? At eto na po ang ating nalutong ginisang munggo. Ayan, kung makikita nyo, wala po siyang kapartner na isda. Bibili na lang po ako dito sa labas kasi may mga nagtitinda, mga kapitbahay namin ng isda. And this is our finished dish. Ginisang munggo. Ayan, kung napapansin nyo, may nakabili na pala ako ng isda. Nag-iisa lang yan. Dalagang bukid. Matagal akong di nakakain ng dalagang bukid. Diba? Ang sarap-sarap ng ating munggo. At terno siya ng piritong dalagang bukid. Kain na tayo! Pasensya na kayo. Hinintay ko pa kasi yung kanin kasi hindi pa siya luto. Kaya tinapapa ko lang yung munggo. Thank you nga pala sa panonood. Sana nag-enjoy kayo at may natutunan sa aking nilutong pagkain Pilipino today. At kung nagustuhan nyo, please like, share, and follow me para updated kayo sa mga susunod ko pang lulutuing pagkain Pilipino. See you on my next luto. Bye!